Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Police Patrol Woman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City, mahigpit na ipapatupad ang seguridad ng Philippine National Police katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng okasyon. Patuloy ring nakaantabay ang mga pulis sa mga pangunahing lansangan at lugar ng pagtitipon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga radihista na maging mahinahon, igalang ang umiiral ng mga protocols habang nagsasagawa ng mapayapang pagtitipon. Tiniyak din ng PNP na ipapatupad ang maximum tolerance sa buong panahon ng aktibidad, kasabay ng paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan na malayang maipahayag ang kanilang saloobin. At para sa ibang balita, naghatid ng libreng serbisyong medikal at iba pang programang pangkalusugan ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan sa Mayoyo, Ifugao. Patrolman Larry Clemente sa report. Ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2026, matagumpay na isinagawa ang Puro Kalusugan Activity sa Barangay Monggol, Mayuyaw, Ifugao. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng 15 Offers Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15, Ifugao Department of Health Human Resource for Health at ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Monggol. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng mga ahensya ng pamahalaan na naglalayong isulong ang kalusugan, mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at maihatid ang mga pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa isinagawang Puro Kalusugan Activity, nabigyan ng pagkakataon ang mga residente ng Barangay Monggol na makatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong medikal tulad ng konsultasyon at pangkalahatang check-up, kung saan nasuri ang kanilang kalagayang pangkalusugan at nabigyan ng kaukulang payo hinggil sa wastong pangangalaga sa kanilang katawan. Kasabay nito, isinagawa rin ang pamamahagi ng mga kagamitang medikal at iba pang kinakailangang health supplies upang makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga benepisyaryo. Bukod sa mga serbisyong medikal, nagbigay rin ng libreng gupit ang mga kalahok sa programa bilang bahagi ng pagsusulong ng personal na kalinisan at maayos na pangangatawan. Isa rin sa mga tampok na aktibidad ang Mobile Force Blood Donation Drive na naglalayong hikayatin ng mga mas maraming mamamayan na maging voluntaryong blood donors. Patuloy na isinusulong ng 15 Offers Maneuver Company, RMFB 15, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayang bilang bahagi ng kanilang abukasya sa serbisyong may malasakit, pagtutulungan at responsabling paglilingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Puro Kalusugan, patuloy na
na ihahatid ang mamahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na nasa liblib at geographical isolated areas na nagbibigay ng pag-asa at mas magandang kalidad ng pamumuhay para sa lahat. Mula dito sa Mounted Police Banawe, Ifugao, ako si Patrolman Larry C. Clemente ng Regional Mobile Force Battalion 15, 1st Maneuver Company, babalita para sa Police News Network, Lagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Clemente. Aabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng mga smuggled cigarettes ang nasabat sa isinagawang checkpoint operation ng pulisya sa Emlang, Cotabato. Narito ang balita ni Police Corporal Jose Duliano III. Ang isang truck driver matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 650,000 halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes sa isinagawang random checkpoint operation sa Mlang, Cotabato Province noong ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Mlang Municipal Police Station, katuwang ang ibang unit ng pulisya at ibang ahensya. Ayon sa ulat, pinara ng mga otoridad ang cargo truck dahil wala itong side mirrors. Sa isinagawang verifikasyon, napag-alamang walang kaukulang papeles ang driver at sa isinagawang masusing inspeksyon ay natuklasan ang mga karton na nakabaon sa ilalim ng kargang mga nyog sa loob ng cargo truck. Sa harap ng isang opisyal ng barangay, isinagawa ang mastong inventaryo at pagmamarka ng mga nakopiskang ebidensya, kung saan nasamsam ang kabuuang 26 na karton ng sigarilyo na binubuo ng 9 na karton ng Busco at 17 karton ng Bros cigarettes na may tinatayang kabuuang halaga ng 650,000 pesos. Agad na inaresto ang suspect at dinala sa Mlang Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Samantala, ang mga nakupiskang smuggled cigarettes ay ipapasa sa kaukulang ahensya para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Kasabay nito, patuloy na pinalalakas ng PRO12 ang kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na aktibidad sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Jose Duliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Duliano. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month, nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng isang school symposium sa Iloilo National High School sa La Paz, Iloilo. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa mahalagang usaping pangkaligtasan at disiplina. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glidel Astrologo. Police Regional Office 6 ng School Symposium sa mahigit 1,500 grade 9, 10 at 12 students ng Iloilo National High School sa La Paz, Iloilo City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month na naglalayong hikayatin ng mga estudyante na maging responsableng mamamayan at katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan nito lamang ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo na kinatawanan ni Police Colonel Jerome D. Afuyog Jr., Chief of the Regional Staff, ang programa at binigyang diin sa kanyang mensahe ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad. For dear students, always remember that your choice today will shape your future tomorrow. I hope nakinig kayo. Every act of kindness, every decision to do what is right, and every effort to become a positive influence contributes to a safer school and stronger community. You are not just the leaders of tomorrow, you are already peace builders for today. Naging tampok sa symposium ang mga lecture tungkol sa school safety awareness, cybercrime awareness at school bullying and child protection. Patuloy na pinaiigting at pinalalakas ng Pro-6 ang pakikilahok at pakikipagtulungan sa komunidad bilang bahagi ng adhikain nitong isulong ang responsive, trusted at transformative policing tungo sa mas ligtas at mas mapayapang Western Visayas. Ang tagumpay na ito ay umaayon din sa bisyon ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office 6 sa isinagawang buy-bust operation sa Estancia, Iloilo, habang naaresto naman sa operasyon ang isang drug suspect. Police Corporal Crystal Salvador sa report. Isang high-value individual matapos makumpiskahan ng humigit kumulang 354 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 2,407,200 pesos sa buy-bust operation ng Police Regional Office 6 sa Purok 2, Barangay Tabuan, Estancia, Iloilo. Kinilalang suspect na si alias Reno, 62 taong gulang, mangingisda at residente ng Estancia, Iloilo. Ayon sa pulisya, halos 2 buwan itong isinailalim sa surveillance dahil sa umano'y pagkakasangkot sa bentahan ng iligal na droga sa Estancia at mga karatig na bayan. Nakumpiska sa operasyon ng 4 na heat-sealed at 4 na knot-tied transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang ebidensya. Isinagawa ang operasyon ng Estancia Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office at 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ayon kay Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patunay ang matagumpay na operasyon ng epektibong intelligence gathering at matibay na koordinasyon ng mga operating units. Aniya, magpapatuloy ang PRO6 sa pagtugis sa mga high-value drug personalities at sa pagpapanagot sa mga sangkot sa iligal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Estancia Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Crystal Salvador, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Salvador. Nananatiling mapayapa naman ang sitwasyon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan mahigit 1,000 pulis ang nakaantabay upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Muling magbabalita dyan sa Commonwealth Avenue si Patrolwoman Jaradel Luterte. Po tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan makikita po natin na libo-libong kapulisan na ang nakadeploy, mapayapa at kontrolado pa rin ang sitwasyon at maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Meron po tayong 1,000 na contingent. Kasama na po ang 75 officers at saka PNCO na po yung lahat. So ang layunin namin dito, mapanatili natin na walang mangyayaring masama kasi civil disturbance management ngayong ating gagawin. At siyempre, dinala natin yung mga well-trained na personnel natin at alam naman nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan maintain natin yung maximum tolerance ng ating kapulisan para walang masaktan sa mga pagtitipon na gaganapin ngayong araw. At yan ang mga kaganapan dito sa Commonwealth Avenue. Ako, si Patrolwoman Jaradel Luterte, nag-uulat sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Luterte. Nakaalerto ang Philippine National Police sa Menjola habang mapayapang isinasagawa ng mahigit 70 rallyista ang kanilang programa. Habang patuloy na binabantayan ng kapulisan ng lugar upang matiyak ang kaayusan, seguridad at mapayapang pagdaraos ng pagtitipon. Live mula sa CM Recto Avenue sa Maynila, nakatutok dyan si Patrolman Don Brosas. Pilipinas, nakapwesto na ang puwersa ng Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang security deployment kaugnay sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan dito sa lugar. Sa kasalukuyan, may sinasagawang kilos protesta sa CM Recto Avenue kung saan tinatayang mahigit 70 rallyista ang kalahok. Sa kabila nito, nananatiling mapayapa at maayos ang takbo ng programa at wala namang naitatalang anumang hindi kanais-nais na insidente sa lugar. Patuloy namang nakaantabay at nakaalerto ang mga tauhan ng PNP upang matiyak ang seguridad ng mga rallyista, mga motorista at iba pang mamamayan. Mahigpit ding minomonitor ng kapulisan ang sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipo. Mula rito sa CM Recto Avenue, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.